Bati mo yung katabi mo or tatlong tao. Good afternoon. Ayan, salamat po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayan, binati mo na ba? Parang di masaya eh. Amen. So, sino po ang na-bless sa ating worship? Grabe worship. Parang sa isip ko kanina, let's close this into prayer. Yun na lang siguro ang bag ko eh. Grabe ang movement ng presence ni Lord. Amen. Grabe. And naniniwala ako na until mamaya ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? No? Kumusta po kayo? Okay lang. Okay lang. Sakto lang. Goods lang. Ano ba mga terms nyo? Amen. No? Let's become excited. Kung kanina nagparanas na si Lord ng kanyang presence, naniniwala ko, mamaya hanggang matapos tayo, ibubuhos niya pa yung presence niya sa bawat isa sa atin. And ako rin po, personally, ay excited. May gagawin ng Panginoon. Ready na po ba tayo? If you're ready, pakilabas na po ang inyong mga Bible. At tumahimik po ang lahat. Ang mga Bible, at ang ating mga notebook, at ang ating mga ballpen. No, importante, nagdo-notes po tayo kasi talagang hindi natin papakawalan yung word ni Lord eh. Tama ba? Pag nakuha mo yan, di ko na papakawalan yan. Amen? So, di ko na patatagalin, no? Pag-uusapan po natin, our topic for today, no? Ang title po ay ito. The Surpassing Worth of Knowing Jesus. Grabe, no? Wala pa, wow na eh. The Surpassing Worth of Knowing Jesus. No, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo sa Panginoon. Salamat po sa hapon na ito. Nagpapakumbaba kami, lumalapit sa inyo, humihingi ng awa mo. Hayaan mo, Lord, na maintindihan ng bawat isa ang mensahe na ito, Panginoon. And I pray, Lord God, na baguhin kami. Lord God, tumaas ang pagtingin namin sa pagkilala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic natin, ayan, the surpassing worth of knowing Jesus. Pwedeng iba, nabasa na yung terms na yan. No? And our text will be coming from the book of Philippians. Sino nabasa na ng Philippians? No? Philippians, yan, no? Karamihan sa atin, nabasa na po yan. At ang book po na ito ay sinulat po ni Apostle Paul. Tama po ba? Ni Pablo. At para sa Philippi, syempre, sa church ng Philippi. And sinulat niya po ito roughly around 60, 61 AD. No, pasensya na po, mahilig po ako sa ganyan eh. Talaga chinecheck ko eh. 60, 61 AD. Nung time na po nito ay siya ay nakakulong. So nagsusulat, apat yung sinulat niya na epistle nung siya ay nakakulong. So isa ito yung Philippians sa kanyang mga naisulat. No, and just to give you some background of this church, no, ang church po ng Philippi ay bunga ng kanyang second missionary journey. Okay, so alam naman nating lahat na si Paul ay meron 3 missionary journey, no, na ginawa niya. Unang-una, nag-missionary journey siya sa Asia. So unang mission nila, kasama niya si John Mark, si Barnabas, si Silas ata, I think kasama niya rin. So umikot from Antioch, no, punta siya ng pa-south siya ng ganyan, ikot ng ganyan, balik na naman sa kanyang home base. So, yun po ang unang missionary journey niya. Along the way nga, iniwanan sila bigla ni John Mark eh. Biglang bumalik ng agad na home base. Pero, yun nga, naikot po nila yon at may mga church po sila na natayo doon sa kanilang first missionary journey. Then one time, nag-usap itong si Paul at si Barnabas. Sabi nila, balikan kaya natin yung mga church na tinayo natin sa Asia. Sabi niya ganyan. Sabi ni Barnabas, sige, puntahan natin yan. So the original plan was balikan lang lahat ng yon, yung mga simbahan na yon. Pero ang nangyari, along the way, along the journey, bigla silang pinigilan ni Holy Spirit. Huwag kayo dyan. And then one time, nagkaroon ng vision itong si Apostle Paul, isang gabi, at meron nagpakita sa kanyang isang lalaki na taga-Macedonia. At ang sabi ng taga-Macedonia, puntahan mo kami, hihingi kami ng tulong. So sabi ni Paul, resolved na siya, dito kami pinapapunta talaga. Instead, Asia, alam niyo po, Macedonia ay part na ng Europe. Punta na siya ng Europe, instead na babalikan niya lang yon,
Tala siya ng Europe sa province ng Macedonia at ayun na nga po. No, yan po ang kilala natin sa tawag na Macedonian Call. So pagtungtong nila ng Macedonia, ang unang-unang simbahang natayo, Philippian Church. So doon pala galing nga, pagtungtong nila doon ng Philippi, nakilala nila si Lydia na nagtitinda ng tela. Ano na, hanggang sa umalat na po ng umalat ng Christianity, hanggang pagbaba niya ng Thessalonica, babala naman siya ng Berea, tignan niyo yung mapa, babala naman siya ng Corinth, balik na naman sa home base niya. Pagdating ng third missionary journey, akyat na naman, binalikan na naman, may papatay sa kanya, balik siya ng ganitong ruta, ang dami pong nangyari. Kaya habang binabasa ko po yung, sabi ko, si Paul ba hindi mapakali? Alis ng alis eh. Pero alam mo, yung missionary heart niya andon. Grabe talaga, pupuntahan niya yung iba't ibang lugar. No, so yun po nangyari. At ang church po na ito ng Philippi ay sobrang malapit sa puso ni Paul dahil nung nabalitaan nila na nakulong na itong si Paul, sila yung isa sa mga unang nagbigay ng regalo para tulungan itong si Paul. No, nagpadala sila ng messenger, ang pangalan si Epaphroditus. Pinadala nila si Epaphroditus. At bago bumalik po itong lalaking to, nagpadala na po siya ng sulat. No, una-una, para i-express ang kaniyang pasasalamat at ang kanyang appreciation sa mga tao dahil tinulungan siya. No, sarap siguro ng ganon. No, nahirapan yung leader, yung church nandiyan tutulong. Sarap siguro nun. No, so ganun po ang nangyari. Ganun ang nangyari sa kanila. Nahirapan, nakulong ang leader, ang church nakasuporta, bibigay ng tulong. Ganun po ginawa nila. No, at yun nga, in-express niya na yung kanyang appreciation, ang kanyang pasasalamat. At the same time, ginamit niya na po yung opportunity para magbigay ng message at magpaalala sa church na ito. No, alam naman natin lahat na si Paul, ang dami niyang sinulatan ng mga churches. Ayan, ayaw gumana laptop ko. Ayan. Dami niyang sinulatan ng churches at iba't ibang churches ay may iba't ibang issues. Tama ba? Lahat naman siguro. Iba't ibang church, may kanya-kanya issue. Even sa ating life nga lang, iba-iba rin ang pinagdadaanan, even life groups, ganun po. So, ganun po ang nangyari sa kanila. So, 4 chapters lang yan. Maikli lang po yung Philippians na yan. But today, we will focus on chapter 3. Ayan, nandiyan naman na. No, our text will be coming from verses 1 through 11. Hanggang 11. At i-breakdown po natin yan. At titignan natin ang mga gustong i-emphasize ni Paul pagdating sa simbahang ito. Ready na po ba kayo? No, konting ano lang yon, background lang ng simbahan niya. So, no, umpisa na po natin. No, unang-una na ginawa ni Paul is there is Paul's reminder. Nagkaroon siya ng reminder sa mga taong ito. Sabi niya, verse 1 to 2, sabi niya, further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Watch out for those dogs, those evildoers, those mutilators of the flesh. Sa Tagalog, no, if you have your Pinoy version Bible, samahan nyo ko. So, sabi niya doon, no, finally, mga kapatid, magsaya kayo kasi nakipag-isa na kayo sa Panginoon, okay lang sa akin. Kahit ulit-ulitin ko pa ang sinulat ko na dati, kasi para ito sa ikabubuti ninyo. Verse 2, mag-ingat sa mga taong gumagawa ng masama, yung mga asal hayop, grabe no? Mga nanghihiwa ng katawan. Ano kaya ibig sabihin ng mga ganyang terms? Ingat ka dyan sa mga nanghihiwa ng katawan. Ayan. No, diba, nung panahon po kasi na yan, isa sa inaalala ni Paul sa simbahan na ito ay ang pag-rise up ng mga false teachers that time. Nagkalat po yan, first century churches, ay sobrang daming false teachers at isa po itong simbahan na to na pinuntahan ng mga teachers na yan. No, kaya magating na chapter na to chapter 3, verse 1 to 2 pa lang, nagbigay na siya ng reminder. Sabi niya nga, kahit paulit-ulit ko nang isinulat to, tinulat ko to dati, pero sige na, susulat ko ulit. Or pwedeng tawag dito, na-share niya na-remind niya na yan, yung nag-stay siya sa Philippi. Pero okay lang, sabi niya, because ito ay para sa ikabubuti ninyo. It is for your safeguard, sabi niya, no? Para sa ikabubuti nyo, para sa safety nyo, magre-remind ulit ako sa inyo. No, kasi bakit? Umabot po sa kaalaman ni Paul, though nakakulong siya nung panahon na yon, ay dumating na po ang grupo ng Judaizers sa simbahan ng Philippi. Narinig niyo na po yung Judaizers na yan?
No? Yung mga Judaizers, sino itong mga Judaizers na ito? Mga fans ba yan ni Juday? O bakit ganun na lang? Bakit ganun na? Maipasok lang talaga. Yung mga Judaizers. Sabi ko na, di ko bibitawan yan eh. Aalangan talaga ako eh. No, yung mga Judaizers na to. At bakit ganun na lang ka-concern si Paul sa mga grupo na to? Tama ba? Bakit the word Judaizers means to live according to Jewish customs. So pag sabing Judaizers ka, ikaw ay namumuhay sa kultura ng mga Hudyo. After ng first missionary journey, no, balik sila sa home base. Ang nangyari, kasi nung una, walang problema. Kasi pinipreach naman ang gospel sa mga Hudyo eh. Walang problema. Pero nung start na ma-preach ang gospel sa mga Gentiles, nagkaroon ngayon ng question, gagawin din ba nila yung mga Jewish customs natin? Diyan na yun, nag-rise up na yan. Susundin ba nila yan? Required ba sila na sundin ang Jewish law para maging maayos ang standing nila kay Lord? No, ang claim kasi ng mga grupo na ito, in order for you to become truly right before the Lord, He must conform to the Mosaic law. No, para ba sinasabi nila, magiging maganda ang standing mo kay Lord kapag sinusunod mo ang Jewish law. Yun ang claims nila. Yun ang pinopromote nilang turo. Kailangan sundin mo ang Jewish law. Ano yung mga Jewish law na yan? Pagtutuli, mga dietary laws, Sabbath, and etc. and etc. At dami po niyan. At naniniwala po itong grupo na ito na hindi sapat ang maniwala ka lang kay Christ para maligtas. Kailangan magpatuli ka muna at sundin ang law. Amen? So, hindi nila pinopromote nila ganun, hindi sapat. So, lumalabas ang paniniwalang ito, ang tagal na pala nito. No? Nag-originate sa Judaism, at tinuturo nila is salvation by faith. Naniniwala naman talaga sila kay Christ eh. But plus works. Doon pala nag-originate yung katuruan na yan. Andiyan pa po ba kayo? No, which is talagang, bakit ganun ka-concern si Paul? Ang laking problema kapag pumasok yun sa simbahan. Sira ang doktrina. Tama ba? Malaking problema. Tayo po ba, maayos po ba ang stand natin pagdating sa bagay na to? O baka, tama ba? Sana maayos ang stand natin that we are saved through faith alone. No, hindi tayo masisave ng mabait ka, given na yan eh. Maawain ka, and etc. Ang magsisave sa atin ay ang faith natin sa ating Panginoon. Di ba? Our stand is we are saved through faith alone, and good works is the result and not the basis of our salvation. So yung good works ay resulta lang ng ating pananampalataya, hindi yung nag-good works ka muna, kaya ka na-save. Amen? No, balikan natin yung story, nagkaroon ng debate ng panahon na yun eh. No, after ng first missionary journey, may nagpakita kay Paul agad-agad. Ayan, may nagpakita kay Paul, no, at sabi ng tao na yon, hindi maliligtas yung mga sinera nyo noon. Kasi hindi sila sumusunod sa Jewish law eh. So, ang ginawa ni Peter, buhay pa si Peter, si Paul, nagkaroon ng commotion sa buong church, nagkaroon ng tinatawag na Council of Jerusalem, at pinag-usapan nila, hindi na kailangan yan. And so, gumawa sila ng official letter, pinadala sa mga Gentile churches, hindi na kailangan ng Jewish law para ma-save ka. Kailangan mo manampalataya ka sa Panginoon. No? Kaya gano'n na lang ako concern, dahil ang laking problema nito. Pangalawa, na-experience na ni Paul ng ganitong klaseng problema sa church ng Galatians. Sino nakabasa ng Galatians? No, kung babasahin niyo si Paul, ang sungit eh. Sabi ni Paul, you foolish Galatians. Sa Tagalog, mga wala kayong utak. Sabi niyo ngayon, mga nakulam na ba kayo? Yun ang terms niya eh. Bakit niya sinasabi yon? Kasi ang daming membro sa church ng Galatians, umalis sa pananampalataya dahil sa grupong ito. Nakuha nyo? So matindi pala itong katuruan na to. No, kaya kung babalikan natin, no, further, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me. Kahit nakakulong ako, it is no trouble for me to write the same things to you again.
It is for your safeguard. Watch out for those dogs, those evildoers, and those mutilators of the flesh. Sobrang straightforward mag-ano ni Paul. Siguro kung leader mo to, masasaktan ka eh. Grabe ka na magsalita, leader. Very straightforward ang warning niya. No, at tinutukoy niya diyan na watch out for those dogs ay ang tao, yung mga grupo ng Judaizers. Mag-ingat kayo dyan sa mga dogs na yan. At kapag tinawag ka pong dogs nung panahon na yon, hindi ka po cute. Hallelujah. Ay, tinawag niya akong dog. Thank you, ha. Mukha siguro akong chihuahua. Hindi po. Tama ba? Pag tinawag ka pong dog nung panahon na yon, insulto po yun. Tinawag niya mga Judaizers, watch out for those dogs. Amen? Ibig sabihin, kasi yung mga dog nung panahon na yon, sobrang wild, aggressive, kaagatin, even yung mag-aso nagkaagatan, para makakain sa sariling interest. So medyo harsh ang pagka-describe ni Paul sa false teachers, because, di ba, they were evildoers, mutilators of the flesh, no? And, di ba? At parang mga aso na puro pansariling interes ang iniintindi. Kaya sabi ni Paul, ingat kayo. Ingat kayo sa mga taong yan. And yan din ang sinasabi sa atin ng Panginoon yun. Di ba? Mag-ingat tayo. Bakit? Kasi pwedeng mag-rise up sa panahon natin ang mga modern Judaizers na pilit kang ililigaw sa pananampalataya mo. At ang isip nila, pansariling interes lang. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, ingat tayo. Di ba? Magugulat ka na lang, may mga tao na bigla ang kaagatin. Di ba? Kaagatin ka. Baka bigla may magkaagatan dyan, ha? Wala po tayo medic. Kaagatin. At di ba, para sa sarili nilang agenda. Itutulak tayo ng mga taong ito sa isang klase ng buhay na legalistic. At unti-unting papatayin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Eventually, lalasunin nito ang ating doctrine. Tama po ba? Punta ka nga lang ng Facebook, nood ka ng mga videos, at daming false teachers ang naglipana. Kaya dapat mag-ingat ka. Di ba? Kaya dapat mag-aral ka rin ng word ni Lord. Kaya dapat importante yung nagtitake notes kasi inaaral mo talaga eh. Tama po ba? Bakit? Kasi may tendency, noon pa man nangyayari na yan, na tayo ay maligaw sa ating pananampalataya. Amen? No, kapag tinuloy natin yung verse 1 to 2 pa lang yan, pagdating ng verse 3, sabi niya ganyan, for it is we who are the circumcision, we who serve God by the Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Sa Tagalog, basahin ko, tayo, sabi niya, hindi sila ang tumanggap ng totoong pagtutuli kasi sinasamba natin ang Diyos sa tulong ng Espiritu niya at pinagmamalaki natin ang buhay kay Christ Jesus. Hindi tayo nakadepende sa physical na buhay. Nga pala, balik ako, baka malimutan ko eh. Yung sinasabi kanina na mga nangihiwa ng katawan, ang tinutukoy po doon yung mga nagtutuli. Yun lang po yun. No, masyado lang malalalim yung mga words eh. No, kasi nga, pagtutuli, Jewish law, etc., etc. And dito, pagdating ng verse 3, sabi niya nga, tayo yung nakaranas ng totoong pagtutuli. Yung sinasabi nila, ano ba essence ng pagtutuli ng unang panahon? Di ba? Romans 2:29, ang totoong Jew ay yung Jew sa loob. At ang totoong circumcision ay nangyayari sa puso. At hindi dahil saan? Hindi dahil sa law. Nakakatanggap ang tao ito ng papuri galing sa Diyos at hindi galing sa mga tao. Again, sino ang mga totoong circumcised? Sino ang mga totoong Jew? Yung nagbago talaga ng buhay. Kasi Jew ka nga, ayos ang lahi mo, circumcised ka nga, hindi ka naman nagbago, kapatid. Ang totoong circumcised, those who serve God by His Spirit.
Hindi sa kung ano-ano, hindi sa pamamagitan ng flesh, ng custom, ng law, by the Spirit. Sabi, those who boast in Christ Jesus, ang pinagmamalaki nila ay ang buhay nila na kasama ang Panginoon at hindi pinagmamalaki yung kanilang standing, ang pagiging Hudyo. Nung panahon kasi nun, pag Gentile ka, nakamit ka ng Hudyo, mababa tingin sa'yo. Hindi ka Hudyo eh. O baka may Hudyo, di ko lang alam. Meron po ba? Amen. And those who put no confidence in the flesh. At sa mga taong hindi naglalagay ng kumpiyansa sa kanilang sa mga pisikal na bagay. Amen. So yan daw po ang, 'di ba, ang mga totoong circumcised. Totoong, 'di ba, may maayos na standing sa ating Panginoon. So, yan ang unang-una, ni-remind ni Paul ang Philippian church. 3 verse pa lang yan, no? 1, 2, 3. No, pagdating ng yung sumunod, no, pangalawa, una Paul's reminder, pangalawa Paul's resume. Nilatag na ngayon ni Paul ang kanyang resume. Amen. Verse 4 to 6, basahin natin. Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reason to put confidence in the flesh, I have more. Kung may nag-iisip na pwede palang lagyan ng confidence yung mga bagay na yon, I have more. Di ba? I circumcised on the 8th day of the people of Israel, from the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for righteousness, based on the law, faultless. Sa Tagalog, basahin natin, kahit na sa totoo lang, pwede kong gawin yan. Kung meron sa inyo nag-iisip na pwedeng umasa sa mga physical na bagay, mas lalo ako, sabi niya. Tinuli ako 8 days, after panganak, Israelites ako, galing ako sa tribe ng Benjamin, purong Hebrew ako, kung pagsunod naman sa Jewish law, Pharisee ako, at sa tindi ng pagsunod sa law, pinahirapan ko ang church kung sa pagiging matuwid, dahil sa law, perfect ako dyan. Sabi niya ganyan. So nag-turn si Paul sa kanyang own example. Nagbigay siya ng example. Kasi kung totoo yung sinasabi ng mga false teachers na yan, qualified ako dyan, sabi niya. Ito credentials ko, ito resume ko, ito yung qualifications ko. No, isa-isay natin. No, Paul was circumcised on the 8th day. Although walang kinalaman si Paul dito kasi bata pa siya eh. No? Bata pa siya, pero masasabi natin na si Paul ay galing sa isang godly family. At sumusunod ang pamilya niya, ang parents niya, sa religious rituals ng panahon na yon. In fact, yung parents po niya ay Pharisee din. Check nyo na lang po. So yun po yan. Meron na siyang 1 point. Sinusunod niya ang law. Pangalawa, siya daw ay of the people of Israel. Galing siya sa bansang Israel. So ibig sabihin, hindi siya Hintil, hindi siya Gentile, Hudyo siya, right ancestor, at siya po ay miyembro ng God's chosen people. So 2 points na si Paul. Pangatlo, I am from the tribe of Benjamin. Ang lahi ko, hindi bibitsuging lahi. Israelites ako, pero lahi ko galing sa lahi ni Benjamin. Saan galing si King Saul? Lahi ni Benjamin. Amen? Paul belongs to special family line. Siya daw ay Hebrew of Hebrews. Ano ibig sabihin yan? Purong Hebrew ako, purong Hudyo ako. Kasi noong panahon na yun, may mga Hebraic Jew eh. Tsaka merong Hellenistic Jew. Hindi ako Hellenistic Jew. Ang Hellenistic Jew ay mga parang new generation na Hudyo at inadapt nila ang culture ng Greek. Pero ako, purong Hudyo ako, sabi niya ganyan. At kung pag-uusapan ang pagsunod sa law, Pharisee ako. Alam niyo ba yung Pharisee is the highest religious sect at sila po ang pinaka-strict pagdating sa pagsunod ng law. Kaya walang ginawa yung mga Pharisee kundi manita eh. Sitayin nila si Jesus, wala yung sa law ah. Babalik lagi sila sa law. No, at kapag miyembro ka niyan, ibig sabihin, sinusunod mo ang law. Member ka eh. Tama po ba? At kung pag-uusapan ng passion para sa law, yung zeal for law,
Aba, number 1 ako dyan, passionate ako dyan. Bakit? Pinersecute ko nga simbahan eh. Nung pinapatay si Stephen, andun ako, inapprove ko yun eh. At nung panahon, bago siya ma-encounter ni Jesus, andun siya sa mission para i-persecute ang church. Meron na siyang approval na letter sa high priest, at ang gagawin niya, hahayo na siya para i-persecute ang simbahan. Kaya kung passion, wala tayo masasabi kay Paul. At kung pag-uusapan ng pagsunod sa law, sabi niya, perfect ako dyan. I am blameless, sabi niya. I am morally right, carefully keeping what's in the law. No, having all these credentials, ang tawag nga kay Paul, nung mga panahon na he is the ultimate Jew. Grabe kasi credentials niya eh. Baka yung mga miyembro ng Judaizer, hinigitan niya pa. Ang laki, ang ganda ng credentials niya. At sinasabi, di ba, at pwede pong ipagmayabang ni Paul at ilagay ang kumpiyansa niya sa mga bagay na to. Bakit? Pwede naman gawin yun eh, para di na siya ma-persecute eh. Tama ba? Hebrew din ako eh. Lahat yan, ginawa ko. Tama po ba? Pwede niya ipagmayabang at sabihin sa ibang tao, I am righteous. Total, yun naman ang tingin ng ibang tao. Kapag sinusunod mo ang law, righteous ka, di righteous ako, pwede niya pagyabang yun. Diba? Ganun nga ginawa ng mga Pharisees nung panahon na yun eh. Diba? Kapag nagpe-pray daw ang isang Pharisee, nagpe-pray tayo sa loob ng room, sa secret place, pero ang isang Pharisee saan nagpe-pray? Doon sa street, sa public street, para sabihin nagpe-pray sila. Pray ako, huwag niyo akong guluhin dito. Daming burloloy. Chinek ko yung minsan eh, may daming burloloy dito. May time sa Israel, para may time of prayer, may specific time ng prayer. Papakita talaga nila yun doon sa street. Ganun ang Pharisee. At kapag nagpa-fasting sila, nakalubog ang pisngi nila para sabihin, nagpa-fasting ako Ilulubog talaga nila yan para ipakita na nagpa-fasting sila. So meaning, okay sa panlabas, pero hindi sa loob. Yun ang point ko eh. Kapag okay lang tayo sa panlabas, pero hindi hanggang loob, tao lang ang napiplease natin at hindi ang Panginoon. Ganda ng tingin sa'yo ng ibang tao eh. Grabe naman to, pag nakasalubong ko to, talagang napapa-hallelujah ako eh. Di ba? Hallelujah, praise the Lord. Pero, di ba, ang problema, sira sa loob. Kaya sinabi ni Paul sa Philippian Church, put no confidence in the flesh because it has nothing to do with our relationship with the Lord. Put no confidence. Di ba, hindi porket circumcised siya, ay ibig sabihin, ligtas na siya. At hindi porket Israelite ay may maayos ng relationship kay Lord. At hindi rin po porket sinusunod ang Jewish law ay matuwid na sa paningin ng Panginoon. No, na-realize kasi ni Paul that time na the more na nilalagay ng tao ang confidence niya sa flesh o sa sarili niya, ay the more din siyang nalalayo sa totoong relationship niya sa Panginoon. Bakit po? Kasi pag nilagay mo yung confidence mo sa flesh mo, magiging self-reliant ka na lang. Ano mangyayari? Magiging mayabang ka. Na-save naman ako kasi righteous ako eh. Wow! Nagyayabang ang tao. O kaya, di ba, tayo ay nagiging performance-based Christian. Perform ng perform, pero walang relasyon sa ating Panginoon. If we put our confidence in the flesh, pwedeng again, okay tayo sa mata ng tao, pero hindi sa mata ng ating Panginoon. Piniplease natin tao at hindi ang ating Panginoon. Kaya again, let's put no confidence in the flesh. Huwag nating ilagay ang kumpiyansa natin sa mga kung ano-anong bagay. Huwag flesh ang pagbasihan natin. Hindi porket maganda ka or pogi ka, save ka na. Ay, hindi po. Akala mo lang yun. Qualified ako dyan, sabi niya ganyan. Hindi po. No confidence in the flesh. At hindi rin po tayo babase ng confidence natin sa mga kagaya na ginagawa nila, mga rituals, religious rituals, na kapag ginawa mo yun, automatically, righteous ako sa paningin ng Panginoon. Hindi po eh. Tama po ba? At tayo naman siguro, wala na tayong mga rituals. Meron po ba?
Wala naman na siguro tayong rituals. Pero di ba, usually, meron mga rituals sa Catholic, tama po ba? No, may mga deboto. Di ba, sa totoo lang, di nga nila alam na sila nandun eh. Tama po ba? Hindi po ginagawa niya yon ay okay na, tama po ba? At merong iba, di ba, pag mahal na araw, nagpapapako sa krus. Mga rituals. Do you think yung mga taong yon ay meron totoong relationship kay Lord? Equivalent ba agad yon ng magandang standing kay Lord? Definitely not. And other, di ba, fasting, kagaya ng ginagawa ng mga Pharisees, or even baptism, pinagyayabang, hindi, binaptize ako sa Ilog Jordan. Wow! Ano naman, ako binaptize na ako sa tabi-tabi, pero may relationship ako kay Lord. Ano naman kung galing ka sa Ilog Jordan? It doesn't equate a good relationship with the Lord. I hope na naiintindihan niyo ako. Amen? Huwag natin ilagay ang confidence natin sa lahi natin. Although wala namang Hudyo dito, tama po ba? Mukha lang, Hudyo. Amen? Or even sa family line natin, inaasa natin yung confidence natin. Pamilya ko naman, laman naman ng simbahan yan eh. Yung pamilya ko, parents ko, mga pastor naman yan. Ano ngayon? Kumusta ka? Amen? Huwag nating ilagay ang confidence natin sa any tradition or passion or any achievements na nilalayo lang din naman tayo sa ating Panginoon. Totoo lang, kakasunod mo nun, nalalayo ka na talaga sa totoong relationship kay Lord. Amen? Wala naman ako nabalitaan na nung nagpunta doon, di ba? Ay talagang, kay Lord, nag-serve talaga ng matindi kay Lord. Di ba? Iba nga, pagtapos doon, tutuloy ko ba? Nakapwesto na. Kasi di ba, hindi nakabase doon ang pananampalataya natin kay Lord. Amen? Bakit? Kasi hindi naman tayo nagtatayo ng religion eh. Sino ba, may magtatayo ba ng religion dito para alam namin? Tayo mo siguro. No, what we promote as Christians is what? Personal, intimate relationship with our Lord. Yun ang pinopromote natin. Kaya pag nagsishare tayo sa mga tao, ng mga bago, hindi po namin pinopromote ng religion or anything. Ang pinopromote natin, personal relationship with the Lord. Bakit? Kasi it's not about the religion. It's not about the tradition. It's about our relation to the Lord. No, kung meron man tayong dapat maglagyan ng kumpiyansa, yun ang kumpiyansa natin, yun ang kumpiyansa sa relationship natin sa Panginoon. At kung meron tayong ipagyayabang, again, hindi ang ating achievements, hindi ang ating credentials, pero ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. I hope na nagagrasp niyo po yung sinasabi ko, nakakasunod po kayo. No, that's number one, Paul's reminder. Pangalawa, Paul's resume. And this is number 3, Paul's realization. So after na, kanina 1 to 3, 4 to 6, ano naman, 7 to 11, no, basahin natin, I hope na makita nyo, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness on my own that comes from the law, but that which is through the faith in Christ, the righteousness that comes from what? From God on the basis of faith. I want to know Christ. Yes, to know the power and His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining the resurrection from the dead. Sa Tagalog, no, sabi niya, dati, kinonsider ko mahalaga ang mga bagay na yan. Yung binanggit natin kanina, dati, kinonsider ko mahalaga yan, pero ngayon, dahil kay Christ, wala nang kwenta sa akin. Oo, verse 8, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay na yan,
Kasi mas mahalaga sa akin ang makilala ko si Christ. Alang-alang sa Kanya, tinapon ko ang lahat na parang basura. Kasi ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ. Grabe. At maging united sa Kanya, hindi na ako masasabing matuwid dahil sa pagsunod sa law, kundi dahil sa faith ko kay Christ, tinanggap ako ng Diyos at dahil yon sa pananampalataya ko. Ito, ang gusto ko, verse 10, ang ganda, ang makilala ko si Christ at ma-experience ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay at ma-share sa paghihirap niya at mamatay din na kagaya niya kasi umaasa akong bubuhayin ako mula sa kamatayan. So after ilatag ni Paul again yung kanyang credentials, verse 7, nagkaroon ng transition. Na-realize, di ba? Nagkaroon ng realization si Paul. Sabi niya, inakala ko noon yan na mahalaga. Ang ganda na kasi ng achievements ko, ang ganda kasi ng accomplishments ko. Akala ko dati mahalaga yan. Pero ngayon, kinonsider ko na silang lost for the sake of Christ. Di ba? Parang bang sinabi niya, yung mga, parang accounting daw yan Yung asset ko, ang dami kong asset, ililipat ko na sa liabilities. At ang asset ko is to know Christ. Yun na lang ang asset ko. Wala na akong pakialam at tinapon ko na parang basura lahat ng accomplishment ko. Ang gusto ko lang ay si Christ. Grabe. Amen? Grabe ang mindset ni Apostle Paul. Not, ulitin ko yung verse 8. I just want to make an emphasis. Basahin ko in King James Version. Sabi niya, "Yet doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." So, para kay Paul, again, walang kwenta na lahat na accomplishment because of the surpassing worth of knowing Christ. Mas mahalaga para kay Paul na makilala ang ating Panginoon. At hindi lang yun. Sabi diba, tinapon daw ng accomplishments niya na parang basura. Yun ang translation sa Tagalog Sa English, garbage. Pero nagulat ako nung chinek ko yung King James Version, ang kanyang translation is dung. Lahat ng accomplishments niya ay tinuring niyang dung. Ano yung dung? Excrement or poops. In short, tae. Tama ba? Meron na ba kayong ginawang ganyan? Ito, kinukonsider ko na talaga itong Wala pa naman siguro. Pero pag kay Paul, accomplishments ko, hindi ko lang tinapon na parang basura. Tinapon ko na parang dumi. Bakit? Kasi walang-wala yan sa halaga na makilala ko ang aking Panginoon. Grabe po. Sige po, tuloy niyo po yan, yung mga po. Whew! Grabe po ang statement ni Paul. Nag-shift ang priority. Dati priority niya, religion niya. Sundin ang Pharisee, ang mga law. Mag-mission, i-persecute ang simbahan. Nung nakilala niya si Christ, nagbago ang priority. Meron po ba tayong ganon? Nung simula nung nakilala mo si Christ, nagbago yung priority mo Dati priority mo pumunta ng Canada. Pero ngayon, hallelujah. Amen? Nagbabago ang priorities natin Amen? At verse 10 to 11, sabi doon, ito ang gusto ko, ang makilala ko si Christ at ma-experience ang kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay, ang ma-share sa paghihirap niya at mamatay din kagaya niya kasi umaasa akong bubuhayin ako mula sa kamatayan. Ganon kabigat ang tingin ni Paul sa worth of knowing Christ. Ganon pala kabigat yung worth na yon. Di ba, question ko, di niya ba kilala si Christ? Definitely kilala niya. Pero alam mo yun, yung desire niya to know Christ ay nag-uumapaw to the point na i-give up ko lahat ng accomplishments ko for the sake of knowing Christ. Di ba? Tayo po ba? Hanggang saan ang kaya nating isuko para makilala natin ang Panginoon at lumalim ang relasyon natin sa Kanya? Si Paul, tinapon niya na yan at wala nang kwenta sa Kanya. For the sake of knowing Christ. Imagine niyo, yung unang pumunta siya ng church ng Philippi, that was around 49 to 50 AD,
Sinulat niya yung libro, yung book, yung letter na to, around 60 to 61. So meaning 10 years mahigit na nakakalipas, and yet, ang puso niya ay nag-uumapaw pa rin ng desire na makilala ang ating Panginoon. Grabe! Amen? Question, tinitingnan pa ba natin na mahalaga ang makilala ang Panginoon? May desire pa ba tayo na makilala si Lord ng lubos? Baka kasi ang tagal na natin sa church, familiar na tayo sa simbahan, tapos wala na tayong desire to know God. Familiar na tayo sa lahat ng nangyayari, alam mo na program, alam mo na susunod na mangyayari. Sobrang familiar na tayo. Because familiarity breeds lukewarm Christians. Pag familiar ka na, doon ka lang sa tama lang. Hindi ka sobrang init, hindi ka naman malamig, hindi ka naman nag-backslide, tama lang, sucks lang. Amen? Di ba, alam na natin ng lahat, kalakaran sa simbahan, pero ang problema, wala ng excitement na makilala ang Panginoon. Alam mo, dati excited ka pumunta ng church eh. Kasi gusto mo makilala si Lord. Alam mo, dati, excited ka pumunta ng live group eh. Kasi gusto ko makilala si Lord. Pero habang tumatagal, nasaan na ang excitement? Nasaan na yung uhaw mo na makilala mo ang Panginoon? Amen? After ng life retreat, nag-aapoy tayo eh, tama ba? Kung pwede lang maging super saiyan, gagawin natin eh. Super saiyan. Tama ba? Paglabas mo dyan, pakilatag yung mga lost souls yan, ako na bahala. Grabe, di ba? Pakilatag, no? Akala mo, ginawangan. Amen? Bakit? On fire, excited. Matindi ang passion. Okay ba po ba kayo? Okay lang ba mag-overt? Joke lang. Amen? Familiarity kills our desire and intimacy with Christ. Pinapatay ng familiarity yung intimacy natin na maglingkod sa Panginoon. Di ba baka umabot tayo sa punto na nagde-devotion na lang tayo for the sake na may ma-share sa live group at hindi na para makilala ang Panginoon? Kailangan ko kasi, share kasi kung hindi lang mag-share, di talaga mag-devotion. Or baka nagsisimba na lang tayo kasi kailangan tayo. Pero hindi na tayo excited to know more about Christ. Kailangan lang eh. Amen? I hope and pray after this, makita natin how valuable ang pagkilala sa ating Panginoon. Sobrang halaga. Kung si Paul, ganun kabigat ng tingin niya, sana ganun din kabigat yung tingin natin. Ang makilala ang ating Panginoon. Sana maramdaman natin ang bigat at makita natin ang halaga na makilala siya. No, mamaya we will pray to the Lord after this, and we will pray for desire once again. Gusto nyo ba yun? Desire ulit, Lord, parang wala na akong desire talaga eh. Wala ako ng church for the sake to show up, for the sake na magpakita ako doon, to become present, pero sa loob ko, parang wala na akong excitement. Hihingay natin ulit sa Panginoon yun. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Nakakahinga pa po ba kayo? Okay ba kayo? Ako po parang nahirapan eh. Amen. So yun po yung tatlo, no? Paul's reminder, Paul's resume, and Paul's realization. So knowing all these things, anong gagawin natin? No? Dito na po ako magtatapos. Dalawang bagay po. Again, no? Put no confidence in flesh. O nung ina-analyze ko siya, medyo nahihirapan nga akong aralin to eh. Puyat-puyat na ako. Pag in-analyze niyo po yung flesh, it's also about good works. Yun lang ang pinupunto niya, good works. Di ba? Hindi ko po sinasabing wag na nating i-pursue ang righteousness. Hindi ko po sinasabing ganon. At di ba? In fact, gusto ni Lord na mamuhay tayo na matuwid, ng tama, ng mabuti. Di ba? Patuloy tayong magsumikap at ibigay ang best natin para sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti sa ibang tao. Pero ang point ni Paul, huwag nating ilagay ang kumpiyansa sa mga bagay na ito. Okay ang good works. Walang problema. Okay ang pagiging mabait. Okay ang pag-abot ng tulong. Paggawa ng charity works. Walang problema po dyan. But then again, huwag nating ilagay ang confidence natin
sa mga bagay na ito. Huwag nating ilagay ang confidence sa sarili nating efforts. And definitely, huwag nating ipagyayabang ang mga ito sa ibang tao because good works will never save us. Will never save us. Kahit gaano ka kabait. Amen? Halos hindi ka na nga makausap sa sobrang bait mo. Tumatango ka na lang eh. Hindi pa rin yan sapat para ma-save ang tao. And it's only by His grace bakit natin nagagawa ang mga bagay na ito. Diba? Hindi porket mabait ka, marespeto ka, maganda ang puso mo sa tao, at kung ano-ano pa mang kabutihan ang ginagawa mo, ay sasabihin mo kay Lord, Lord, mabait ako mabuti ako, dami kong ginawa, deserve ko ang ma-save. Wow! Huwag nating sasabihin kay Lord John. Amen? And that is the very reason bakit sinabi ni Paul, put no confidence. Bakit? Ang tao magyayabang. I am righteous, sasabihin ng tao, and I deserve, di ba, to become saved. Amen? Magyayabang ang tao. Di ba? Minsan nga kahit wala tayong nagagawa, pag may good works pa, lalo na. Amen? People will become prideful. Kagaya ng, di ba, nang nangyari sa mga Hudyo noon. Bababa ang tingin sa Gentiles at sa mga hindi Hudyo. No, at dahil sa ganyan, darating ang panahon na dahil righteous na tayo sa paningin natin, righteous ka na pala eh. Hindi mo nakakailanganin si Lord, righteous ka na eh. At hindi mo nahahanapin si Lord. Bakit? You are righteous in your own eyes. Di mo na kailangan si Lord at di mo na hahanapin. No, kaya mag-ingat kasi baka tayo ay baka di natin namamalayan na tayo ay nagiging work-oriented Christian. Nagiging work-oriented Christian na. Gawa ng gawa. Trabaho lang ng trabaho pero wala na talagang relationship kay Lord. Mag-ingat tayo, baka okay na lang tayo sa panlabas, pero sira ang loob. Amen? Put no confidence in the flesh. Ba, sabi ni Paul, sabi ni Jesus sa mga Pharisee, di ba? Huwag yung panlabas lang ang linisin nyo. Dapat sa loob din. Amen? Because our confidence is Christ Himself. Hindi tayo maglalagay ng kumpiyansa sa flesh, sa good works, pero ang confidence natin na kay Christ. Pananampalataya natin sa Panginoon. Above sa good works natin, the Lord wants, again, personal relationship with you. Amen? Kaya kung may mga bagong kaibigan po kami ngayon, first time nyong pumunta po dito, just want you to know, si Lord po gusto ng personal relationship with you. Amen? That's number 1, put no confidence in the flesh. And this is the last. Dami ko na sinabi. Prioritize knowing God. Prioritize natin na makilala ang ating Panginoon. Yung mga pinahahalagahan ni Paul, again, kinonsider niyang basura, dumi, and tayo din, we will start prioritizing what is truly important. At ano yon? To know Christ. Magpo-focus tayo sa kung ano talaga ang pinaka-importante, and that is to know Christ. The question, di ba, gaano kahalaga sa atin ngayon na makilala ang Panginoon? Amen? Or nakikita mo ba natin na mahalaga ito? Or pwede sinasabi nyo, ang tagal ko na sa simbahan, 10 taon na ako sa simbahan eh. At kilala ko na si Lord, ganun kami Wala na, hindi ko na kailangan kilalanin si Lord. Kilala ko na siya. Talaga ba? Amen? Pwede sabihin natin yung mga bagay na yan. Amen? Simula na nakilala natin ang Panginoon, dapat kasabay nito na magbago na rin ang priorities natin nung nakilala natin siya. Diba? Priorities natin ngayon, makilala si Christ ng lubusan. Amen? Merong parable sa Matthew,
Halos parallel to, pero magkaibang parable. No, basahin natin. Sabi niya, the kingdom of heaven, Matthew 13:44 to 46. Sasundan niyo na lang po ako. Matthew 13:44 to 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Sabi daw, mayroong isang mama, naghukay siya, nung nakita siya ng kayamanan, binaon niya ulit, umuwi siya ng bahay, binenta lahat ng ari-arian niya, binili yung lupa na yon. And then again, meron daw yan, kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Meron daw isang merchant, nakakita ng magandang pearl na mataas ang value, umuwi ng bahay, binenta lahat ng ari-arian, binili yung pearl na yun. At ganun po nangyari kay Paul. Tama po ba? Lahat, sinakripisyo, lahat binitawan for the sake of knowing Christ. Bakit? Ang taas ng value. Ang taas ng value na makilala ang ating Panginoon. Kaya kung tayo marirealize lang natin ang value of knowing Christ, definitely we will make it our top priority. Tama po ba? Tayo naman nagpa-prioritize tayo based sa ating sa value di ba? Kapag mas mahalaga, edi mas top priority. No? Pero kung malaman nyo lang ang worth of knowing Christ, definitely you will make it your top priority. Bakit? Ang taas ng value. Sabi nga, surpassing worth, it surpasses everything. Yung worth niya, it surpasses everything. Kapag naintindihan natin ang bigat at halaga na makilala siya, sigurado lagi mo siyang iuuna. No? Kaya pwede po ba i-prioritize natin si Lord? Okay lang po ba? No, wag nating siyang ipagpalit sa kahit sino. At sa kahit anong bagay. Tama po ba? Simula lang nung nagkaroon ka ng jowa, pinagpalit mo si Lord, nakakahiya kay Lord. Amen? O kaya nagkaroon ka ng magagandang property, ang lalaking property, eventually, hindi mo na hinanap si Lord. Again, wag natin siya pagpapalit. Wow, wag na. Jesus is worth everything we are afraid of losing. And sana po, let us make every effort to know Him more. Sana yung effort mo na makilala siya, talagang ginagawa mo yung best mo. Amen? Sa devotions pa natin, nakikilala natin si Lord. Amen. Then ilaban natin. Di ba sa ating live groups, nakikilala pa natin si Lord? Definitely. Kaya sana wag natin ipagpalit ang live group. Hindi kung kailan live group, may schedule ako eh. Kung kailan live group, lakad ako eh. Hindi, in-announce na yun nakaraan eh. Hindi nga po, sinakto ko nga po eh. Ang galing. Nananadya. Tama po ba? Tuwing live group na lang? Di ba, Sunday service, makikilala natin si Lord? Yes. Kaya sana wag natin palalampasin ang Sunday service. Andiyan pa po ba kayo? No more excuses. Alam natin sa sarili natin kung nagdadahilan lang tayo. Amen? Alam natin yan. Lahat na ng reason, ginamit mo na. Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, aso mo, lahat na ginamit mo. Makalusot ka lang talaga. Alam mo yan. Amen? Huwag na tayong mag-excuse. Huwag na tayong mag-i-schedule pagdating ng Sunday. Di ba? Sunday talaga. Di ba? Maglalaba po kasi ako eh. Sakto talaga na 1:30 until... Sinasakto mo rin eh. O kaya yung swimming nyo, sakto po kasi outing namin eh. Eh di mamimili ka ngayon. Teka lang, ano pipiliin ko? Si Lord o ano? Ano pipiliin nyo? Siyempre, swimming, sayang eh. Minsan lang eh. Libre, di ba? Libre, sayang to. May pagkain pa. Amen. Wag mo nang ilagay yung sarili mo na pipili ka pa. Wag mo nang ilagay yung sarili mo sa posisyon na yon. Papapiliin mo pa nakakaya naman kay Lord. Sabi ni Lord, nakakaya naman sa'yo, pwede ba isigit mo ako sa schedule mo? Sobrang busy mo kasi.
Konti lang. Hi. Amen. Prioritize natin ang relationship natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ko sa mga spirit-filled leaders, nung nag-mentoring kami, sabi ko, prioritize natin si Lord. Prioritize natin yung relationship natin sa Panginoon. Baka kasi kilos na lang tayo ng kilos, all the skills ng leadership meron na tayo, pero baka wala na tayong pagmamahal at sira ang relationship natin sa ating Panginoon. Amen? Di ba? Baka kasi ganito kilala na natin ang mga tao sa simbahan, kilala ka na rin doon sa kanto, pero kulang na lang si Lord. Di natin kilala si Lord. Kilala tayo, di ba? Baka ang gusto lang natin ay makilala natin ang live groups natin or even yung gusto mo makapareha sa future, kikilalanin ko talaga siya Kapatid, kilalanin mo muna si Lord. May mag-aasawa na po ba? Wala pa naman siguro, no? Si Vincent, pagpalain ka na, Panginoon. Amen? Bago natin kilalanin yung magiging partner natin sa buhay, kilalanin natin si Lord. Prioritize natin si Lord. Ang relationship natin sa Kanya, i-prioritize natin. Bakit? Kasi walang anumang bagay dito sa mundo ang makakahigit dito. The greatest relationship a person can have is his or her relationship with the Lord. Alam mo, greatest relationship mo, amen? Pinaka-importanting relationship mo sa Panginoon. Diba? Okay lang naman na kilalanin mo ang ibang tao, pero wag naman yung kilala mo na lahat, si Lord na lang hindi. Nakalimutan mo na si Lord. No, let us become passionate in knowing the Lord. Maging passionate tayo kung gaano tayo kauhaw. Di ba? Alam mo yung on fire, gusto ko makilala si Lord. Magsisimba ako, bahay mo sa sa Bulacan. Pero magsisimba ako, bakit? Because I want to know Christ. May sakit ako, pero magsisimba ako, I want to know Christ. Ganon yung passion. Amen? Gustong-gusto mo na makilala ang ating Panginoon. Kahit gaano ka ka-busy, alam ko po, lahat sa atin maraming pinagkakabisihan. Di ba? Pero maglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. Kahit gaano ka ka-busy. At kahit gaano na kadami ang accomplishments mo, ipinromote ka na ni Lord sa iba't ibang aspects ng buhay mo, please lang, huwag mong kakalimutan si Lord. At kung na kay Lord ka na, please lang, huwag ka na rin aalis kay Lord. Na kay Lord ka na, umalis ka pa. Nahanap mo na yung pearl, binitawan mo pa. Amen? Dumipas man ang panahon, di ba? Ugatin man tayo sa simbahan. But I pray, yung hunger natin, nag-uumapaw pa rin. Diba? Yung mga, alam mo yun, yung tanda na tayo, gusto ko rin makilala si Christ. Amen? Panahon lang ang lilipas, pero hindi ang desire natin na makilala ang ating Panginoon. You know what? Kala mo kilala mo na si Lord? There is more. Marami pa na hindi mo natutuklasan at hindi mo na-experience. Ang gusto ni Lord, makilala mo siya, yung personal at experiential. Hindi yung narinig mo lang, si Lord, ano daw talaga yan Daw? Mararanasan mo yon kapag kinilala mo siya. Si Lord Provider, si Lord Defender, Rescuer, lahat yan mararanasan mo at magpapakilala ang ating Panginoon. Amen? Kalimutan na natin ang past achievements natin at mag-focus tayo sa ating Panginoon. Amen? Pag tinuloy ko yung verse, hanggang 11 lang talaga ako, pero pag tinuloy niyo yung verse, at dito na po ako mag-e-end, tapos na po ako. Verse 12 to 14, sabi niya, hindi sa nakuha ko na ang mga gusto ko o perfect na ako, pero nagpupursigi ako na makuha ko ang prize. Kasi ito ang dahilan bakit ako tinawag ni Christ Jesus. Siyempre, mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na ito, pero ganito ang ginagawa ko. Kinakalimutan ko ang past at nagpo-focus ako gawin ang best ko para sa darating na future.
Kaya tumatakbo ako ng diretso sa goal para makuha ko yung prize na pagkakaroon ng buhay sa langit. Dahil sa ginawa ni Christ Jesus, dun ako tinawag ng Panginoon. Sikat tong verse na to, forgetting what is behind. At mag-focus ako doon on what is ahead. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, walang sayang sa lahat ng ginagawa niyo sa Panginoon. Yung passion mo to know Him, wala pong sayang dyan. Di ba? Yung efforts mo, di ba, na maging present lagi, makilala mo si Christ, wala pong sayang dyan. Bakit? Ano sabi? Ano resulta ng may maayos kang relationship kay Lord? Buhay sa langit. Sino gusto nun? Buhay sa langit. At reward mula sa ating Panginoon. Ang mag-hand over sa iyo ng reward mo, si Christ mismo. Gotcha, ito na yung reward mo. Sarap. Lahat ng efforts mo ay worth it. Lahat ng iyak, worth it. Diba? At ang gusto lang natin, ang desire ko lang si Lord. Amen? Sana i-desire natin si Lord. Alam mo yun, yung dinidesire mo talaga siya makilala. Di ba? Jesus is our one thing. Desire natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya dapat focus tayo sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Tapos na po ako. I hope baunin po natin ang mensahe ni Lord. The worth of knowing Him. Sobrang valuable. Amin po ba? Invite everyone. Tatayo po tayo. Yes, Lord. Amen. I hope na may natutunan po tayo. And this is the message of the Lord to all of us. No, baka kasi nati-take for granted na natin ang Panginoon eh. Sobrang busy mo pursuing your dreams, pursuing your lahat na pinupursu mo, pinapangarap mo sa buhay. Baka kakapursu natin sa mga bagay dito sa mundo, nalimutan na natin ang Panginoon. Amen? At pwedeng, ang dami natin ginagawa, even dito sa simbahan, pwedeng we are okay outside. Okay tayo sa paningin ng ibang tao. But deep inside, you know it to yourself, sira ang relationship mo sa Panginoon. Deep inside, wala na yung desire to know our Lord. So gagawin natin, no? We will close our eyes, we will pray. No, at pwede ba amin tayo sa Panginoon? Lord, ang maamin ako. Lord, parang ako ata yun. Na okay ako, pwede sa paningin ng iba, okay ako sa mata ng tao, pero parang sira talaga yung relationship ko sa'yo. Walang intimacy. Wala na yung relationship natin na kinakausap kita palagi. Pwedeng busy ako sa church, dami ko ministry. And yet, Lord, sira ang relationship ko sa iyo. Or pwedeng ang dami ko na rin accomplishment sa simbahan. But to the point na hindi na kita hinahanap. Again, these things are nothing compared to the surpassing worth of knowing our Lord. Kalimutan ang past. And we will focus on Jesus alone. Takbo tayo sa Panginoon. Amin tayo. Pwede ba hingi tayo ng tawad sa Panginoon? Kausapin mo siya. Open your mouth. Lord, patawarin mo ko kung may panahon sa buhay ko na pinagpalit kita. Pinagpalit kita sa tao. Or pwede pinagpalit kita sa pangarap ko. Pinagpalit kita, Panginoon, sa mga bagay sa mundo. Pinagpalit kita sa pera, sa posisyon, maging sikat, or kung ano man, Panginoon, patawarin niyo po ako. And I will run to you once again. Kapatid, hinihintay ka lang ng Panginoon. Baka matagal nang sira relationship mo kay Lord. Balik sa Kanya.
Dahil naghihintay siya. Inaantay niya yung pagtakbo mo muli, papalapit sa Kanya. At sasalubungin tayo ng Panginoon ng yakap, ng comfort. Go back to our intimate relationship with our Lord. Balik sa pagmamahal sa Panginoon. I-desire natin uli ang ating Panginoon. Yes, God. Lord, Ikaw lang po ang gusto namin. Lord, ang dami naming achievements. Pero Lord, kino-consider namin itong garbage for the sake of knowing You. Lord, pwede namin isakripisyo ang lahat. Lord, God, even ang aming pangarap, aming mga gusto for the sake of knowing You, Lord. It is of great value. Lapit tayo kay Lord. I just want You, Jesus. And this time, pray for that desire once again. Lord, give me that desire once again. Lord, give me fire once again. Na makilala Ka, Panginoon. Lord, yung passion ko na mag-serve sa'yo. Lord, ibalik mo po, Lord. Hallelujah. There is no great. Yes, Lord. Love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I will never find a love like yours. This time we will pray for restoration. We'll pray for that desire once again. Apoy, Lord. Desire again, Panginoon, na makilala Ka namin. Yung uhaw namin sa salita Mo, yung uhaw namin sa presensya Mo, Lord, ibalik Mo po ito sa amin. Bigyan Mo po kami ng malaking puso to know You more. Lord, pwedeng nagawa na namin yung before. And I just pray, Lord, ipaalala Mo sa bawat isa. Lord, kung paano sila nag-effort, pumunta lang ng live group. Paano sila nag-effort na makilala Ka. Minsan walang pamasahe, pero nilalaban for the sake of knowing You. Maaaring iba sa amin, galing pa sa malalayo, pero nagtsatsaga. And this is for the sake of knowing You. Lord, mahal Ka namin. At gusto Ka naming mas makilala pa. And I pray, Lord, na i-reveal Mo pa ang sarili Mo sa bawat isa sa amin. Lord, magpakilala Ka pa sa amin, di lang based sa narinig namin, pero Lord, hayaan Mo na ma-experience namin kung gaano Ka kabuti, Lord, kung gaano Ka kadakila, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na healer namin, na talagang sumasagot na panalangin namin, Panginoon. Nararanasan namin ang kagalingan, ang milagro, Panginoon. Dinedepensahan Mo kami. Nire-rescue Mo kami sa aming sitwasyon, Lord. I just pray na magpakilala Ka po sa buhay ng bawat isa. And Lord, papatuloy kami. We will prioritize You. We will run towards You. Focus kami sa prize. Because our prize is You, Jesus Christ. The greatest reward na matatanggap namin, Panginoon. Lord, pwedeng marami po sa amin naghihirapan sa aming Christian journey. Daming struggles na nagdadaan. Pero Lord, hayaan Mo na mapagtagumpayan po namin ito. Di galing sa sarili naming lakas. Pero Lord, tulungan Mo ang bawat isa magpatuloy hanggang sa muli Mong pagbabalik, Panginoon. Lord, we want to experience You.
Ikaw lang po ang dinidesire na aming mga puso. Maraming salamat po, Panginoon. Baunin namin ang salita na ito sa aming mga buhay. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, thanks for watching this video. If you love this content and this was a blessing to you, would you help us? You can simply click thumbs up so that more people will be reached by this video. It will cost you nothing, but it will go a long way when touching the lives of others in social media. And if you want to know more about us, like Iglesia San Mateo, and our mission to love God, love people, and make disciples, you can visit our socials shown below. We are also in the season of constructing our physical church in San Mateo, Rizal, Philippines. If you find yourself deciding to take part in this miraculous project of God, you can scan the QR code at the corner or visit the content link to this video. And remember, a follower of God is called to be a matetes, a disciple, a learner, an imitator of Jesus. In all we do, let us be Christ-like. God bless you.